Heto na po ang episode 50 ng Magandang Dilag mga kapuso, araw ng Lunes, September 4, 2023. Sinabi nga nito ni Mayor Magnus na ibibigay niya yung address saka yung exact time kung saan sila makikita ni Greta kasi nga naman hindi niya pwedeng ipagsabi. Baka kasi marinig ito ni Allison. Sikreto lamang nila ito, sila lamang nakakaalam. Kaya naman nung pagbaba ni Greta ng telepono, kinakabahan talaga siya. Sinabi niya kay Tita Sofia niya na malakas talaga ang kutob niya na hawak ni Magnus, pati ng mga tauhan niya yung kanyang nanay. Ngunit pinapakalma naman siya nito ni Tita Sofia. Nagtatanong pa rin itong si Gigi kung saan ba talaga nagpunta yung nanay niya at hindi niya ito mahanap. Samantalang itong si Blair, kino-comfort niya itong si Riley, nandito siya sa bahay. At sumunod na rin itong si Jared na tagalan lang dahil nga na traffic. Ito namang si Riley talaga naglalasing. Halos naubos niya na yung isang bottle, diba, ng alak. Natutuwa na lamang siya sa mga nangyari. Sabi niya, "You sound like your brother." Katulad na katulad mo talaga siya. Alam mo ba yung kuya mo? Kasalanan niya to eh. Hindi siya umuwi kagabi. Sabi naman ni Blair, alam mo Riley, pabayaan mo na lang. Alam mo naman na marami naman siyang mga babae eh. Pling-pling lang yun. For one night stand. Sabi naman ni Riley, Wais iba ngayon. Samantalang ito namang si Greta, pupuntahan na nga yung si Magnus at nagre-ready siya. Ngunit kinakabahan talaga siya. Kaya naman nasabi naman ni Sofia, nakasisiguro ka ba talaga? Baka trap lang ito. Baka gusto kanyang hulihin. Sabi naman ni Greta, Tita, kailangan ko na po talaga makipagsapalaran kasi gusto kong malaman kung hawak ba talaga ni Magnus si nanay. Ngayon ang ginawa ni Sofia, kinausap yung kanyang gwardiya at hiningi nga yung baril. Sabi niya, mas kakailanganin mo to for self-defense. Sana wag sanang umabot sa ganito. Sabi naman samantala balik tayo kay Riley, sabi naman niya, pero naiiba ngayon. Alam ko talaga na yung babae niya, talagang minahal niya to. Is having an affair. Ibang iba na talaga to. Ito yung nakukutuban ko talaga. Dati, yung mga babae nilalandi niya lang, pero ito meron talaga siyang relasyon doon sa babae niya. Samantalang ito namang si Greta, talagang kinakabahan sa mga nangyayari at talagang porsigido siya na makipagsapalaran, makita lamang yung nanay niya kahit ano man ang mangyari. Kasi gusto niya rin talaga masagot lahat ng mga katanungan niya at nagpaalam na nga siya rito kay Sofia na siya aalis na. Samantala eto na, kinatagpo na nga niya tong si Magnus. Sila namang dalawa ang nandoon kasama yung mga bodyguards. Ngayon, diretsa ang tanong, sabi niya, bakit mo ko pinapunta dito? Ano ba ang sadya mo? Sabi naman ni Magnus, salamat sa pagpunta mo dito. Meron sana akong i-offer sa'yo. Sabi naman ni Greta, bakit hindi mo sinabi sa phone kanina? At kailangan palihim pa, dito pa sinabi. Kasi meron ako ibibigay sa'yo, Greta. Sana magustuhan mo. Pero bago yon, nire-ready na ni Greta yung baril. Kinukuha niya na sa bag niya. Binubunot niya na paunti-unti. Kailangan mo muna itong makita bago ka tuluyang pumayag. Yun. Samantala nakalabas na yung kalahati ng baril mula sa bag niya. At kitang-kita sa mukha nito ni Greta na talagang kinakabahan siya. At tinawag nga ni Magnus yung tauhan niya para ibigay yung isang maliit na na babasagin na parang aquarium. So nag-word si Greta, sabi niya, ano laman yan? Paa? Kamay? Laman loob? Sabi naman ni Magnus, relax Greta. Mukhang kinakabahan. Meron ba akong dapat na malaman? So, pinakita niya na, maskara pa lang loob. Sabi naman ni Greta, maskara? Anong ibig sabihin niya, para saan yan? Tinago niya na yung baril niya, binalik niya na sa bag. Sabi naman ni Magnus, Greta, meron akong papakiusap sa'yo. Please, ibalik mo sa pagiging model si Allison. Gawin mo siyang model ng Bellatrix. Para rin to sa kanya. Sabi naman ni Magnus, meron ba akong dapat na malaman? Sabi naman ni Greta, So pinapunta mo ko para lang dyan? Kasi halatado kay Greta na kinakabahan siya eh. So sabi naman ni Greta, so hindi mo na dapat pang alamin kung ano yun. Bigla na siyang umalis at dinala nga yung babasagin, yung maskara. Sabi naman ni Magnus, so agree ka ba? Is that a deal? Sabi naman ni Greta, pag-iisipan ko pa. Bigla na siyang umalis. Habang siya nagdadrive at malakas ang ulan, sabi niya, nagpapasalamat siya, sabi niya, naku po, mabuti na lamang talaga at hindi ka na natsugi, Nay. Saan ka ba kasi naglulusot? Mabuti na lang talaga, maskara yung laman nito.
Kala ko talaga ano na eh, sisig na yung laman eh. Kundi hindi ko talaga kakayanin. Biglang tumawag sa kanya si Attorney Eric. Sabi niya, "Hello Attorney, napatawag ka." Greta, gusto lamang kitang kamustahin. Kamusta na nga pala nung huli natin pagkikita sa may art exhibit? Sabi naman ni Greta, no? Okay na ako, Attorney. Sige ha. Kasi wala akong time ngayon para makapag-usap sa mga ganyan. Sige na, mag-usap na lang tayo susunod ha. Sabi naman ni Attorney Eric, parang galit ka. Halata sa boses mo. Sabi naman ni Greta, no? Hindi. Pasensya na kasi meron kasi akong taong hinahanap. Importante sa akin eh. Kanina pa nga nawawala, hindi ko siya mahanap. Sabi naman ni Attorney Eric, no? Pwede mo sabihin sa akin, baka makatulong ako. Baka may maitulong ako, Greta. Sabi niya, yung maid kasi, kanina pa umalis. Ngayon, hindi siya nagpapakita, hindi man na nagpaparamdam. Hindi tumatawag. Sige, Attorney, alis na ako, i-off ko na to. Sabi naman ni, Attorney, hello, Greta. Naputol na yung linya. Samantala, bumalik na nga itong si Greta at binalita nga nito ni Sofia na kinakailangan nilang umalis dahil merong balita sa hepe. Meron doon natagpuan na babaeng bangkay doon sa may creek, malapit doon sa kanila. Kinakailangan nilang makumpirma kung si Luisa nga yun. Sabi naman ni Greta, ang ganda naman ng binalita mo sa akin, tita. Yung bungad mo sa akin, ganyan talaga. Kinakabahan tuloy ako lalo. Sabi naman ni Sofia, sige na, bumalik na tayo sa loob ng sasakyan. Pumunta na tayo para makumpirma natin. Kasi nga nag-aalala rin talaga itong si Sofia. Hanggang sa umalis na nga sila. At heto na nga, pinakita na nga ng pulis, no? Yung tungkol nga dun nga sa nangyari. Na nandito na nga sila sa loob ng morgue at sabi nga ni Gigi, tita hindi ko po kaya. Kaya nangyari, sinabi na lang ni Sofia na yung pulis na mismo yung magtanggal nung tela. At nahimasmasan sila, no? Para silang nabunutan ng tinik. Sabi naman ni Greta, ay, sa wakas, hindi si nanay, hindi po yun ang nanay ko. Sabi naman ni Sofia, no, sige, thank you, okay na. Sabi naman ni Greta, no, tita, hindi ko talaga kakayanin kapag mayroong masamang nangyari kay nanay. Ngayon, meron nag-text sa kanya. Sabi sa text, ayan, no, nasa akin ng nanay mo, kung gusto mo siya makita, pumunta ka sa South Metro Park. So, anonymous number, di ba? Sabi niya, hawak niya si nanay, sino kaya to? Kailangan ko siyang puntahan. At ito na nga, pinuntahan niya na nga yung parke. Mabuti naman at tumila na ang ulan. Naghihintay siya. Hindi niya alam na mayroong tumatakbo sa likuran niya. Walang iba kundi ang nanay niya. Nung nakita niya ito, niyakap niya agad. Tuwang-tuwa talaga siya. No? Iba na yung suot dito ni Luisa. Nagkita na rin sila sa wakas. Ilang oras din silang hindi nagkita. Nagkahiwalay. Inaalala niya nanay ang tanong siya ng tanong, Nay, may masakit ba sa'yo? Sinaktan ka ba nila? Wala, okay lang ako, anak. Nagpapasalamat ako dun sa tao nag-asikaso at nag-alaga sa akin. So hindi niya alam, lumalapit na pala itong si Attorney Eric. Huli ka ngayon, Balbon. Huli ka na, Gigi at Greta. Alam na ngayon ni Attorney na ikaw ay iisa. So Greta, bakit hindi mo kamustahin si Ma'am Luisa? Sabi naman ni Luisa, no, hindi ko maintindihan, Gigi. O ba't di mo kamustahin ng nanay mo? Di ba ikaw si Gigi? O sagutin mo yung tanong niya. Magpaliwanag ka para naman hindi na siya malito pa. So wala na rin nagawa si Greta kundi umamin. Sabi niya, sige na. Ako na si Gigi, happy ka na? Masaya ka na, Attorney? Ako nga to. Okay, mamaya ako magpapaliwanag sa'yo ha. Mamaya tayo mag-usap. Miss na talaga kita. Mabuti talaga ligtas ka. Nag-aalala ako sa'yo ng sobra. Kala ko na paano ka na. Niyakap niya na, no? Niyakap niya na mahigpit. Tapos sabi naman ni Nanay Luisa, umuwi na tayo, Gigi, kasi baka may makakita sa atin. Baka patayin ako. Tara na, umuwi na tayo. Sige, Nay. Uwi na po tayo, ha? Nasakay na po kita sa sakyan. Niyakap niya ulit na mahigpit ang nanay niya. Samantala si Attorney Eric nakatingin lang sa kanila. Nilagpasan na siya ng mag-ina. Ngayon sumunod siya kina Greta. Samantalang si Nanay Luisa nakatulog na nga pag-uwi ng bahay. At nagbigay ng pangako si Gigi habang tulog ang nanay niya. Sabi niya, pinapangako ko sa iyo, nanay, hindi ka na maghihirap dahil ipaghihiganti talaga kita. Niyakap niya to at hinalikan muli sa noo. Samantala, nung tuloy na nga nakatulog si Luisa, lumabas siya ng kwarto upang kumprontahin siya nito ni Attorney Eric. So sabi niya, wow ha,
Talagang hindi mo pa sa'kin sinabi kanina samantalang matagal tayong magkausap sa phone. Nasa'yo pala si nanay. Sabi naman ni Atty. Eric, no? Talaga lang ha, bakit sa atin dalawa ikaw pa tong galit? Di ba nga dapat ako pa itong magalit sa'yo? Sabi, no? Alam mo, Atty. Sungit, alam mo na pala na nasa si nanay, hindi mo lang sinabi. Sabi naman ni Atty. Sungit, no? Alam mo, hindi ko alam kung ano magiging reaction ko, kung matutuwa ba ako, masasaktan ako. Pero masaya pa rin ako dahil sa'yo nang galing yung salitang yan, Atty. Sungit. Natawagin mo ko ng ganyan. At una-una nagpapasalamat ako dahil alam ko, nakita ko na ligtas ka. Pero para itago sa akin ng pagkatao mo, nagsinungaling ka. Hindi ka nagsabi na totoo sa akin ng mga panahong tinatanong kita diretsahan, one-on-one, kung ikaw ba talaga si Gigi. Pero tinanggi mo yung sarili mo. No? Meron naman silang punto. Sabi naman ni Atty. Eric, okay sige, ayoko na mag-away tayo, quits na tayo. Sabi naman ni Gigi, no, paano ba nakita si nanay? Eto yon. No, di ba tinapilsan ni Atty. Eric? Paglingon ni Luisa, namumukaan niya si Eric eh. Natatakot kasi, sabi naman ni Eric, Ma'am Luisa, kayo nga. Ako ito si Eric. Yung dati ninyong abogado, yung laging tumutulong sa inyo. Pinagkatiwalaan niyo ako, sa akin kayo lumalapit dahil tiwala kayo sa akin. Naalala niyo po ba ako? Ako yung inaasar na anak niyong si Gigi. Tinatawag niya ako Atty. Sungit. Sabi naman ni Luisa, no, Atty. Eric? Eric, ikaw ba yan? Opo, ako nga po. Niyakap ni Luisa. Namukhaan niya na si Eric eh, kaya naging palagay na siya. Naging panatag na siya. Ngayon nakikiusap siya, sabi niya, pakiusap, ilayo mo ko dito, iligtas mo ko. Papatayin nila ako, sina Magnus. Pati mga tao niya, papatayin niya ako, ilayo mo ko dito. Hanggang sa nawalan na nga siya ng malay. No, niyakap siya ni Atty. Sungit. Ngayon, syempre, humingi siya ng tulong sa isang lalaki na iangat nga tong si Luisa para isakay sa kanya sasakyan. Hanggang sa inabutan na nga sila ng malakas na buhos na ulan. Nabasa nga itong si Atty. Sungit. Naisakay niya mismo sa likuran na parte ng sasakyan niya. At sa wakas, nailigtas niya nga itong si Luisa. No, nailayo niya ito sa mga elite squad. Yun, ligtas na ang ating nanay Luisa. Kaya ito yung dapat na ipagpasalamat ni Gigi na hanggang ngayon. Hindi ko maintindihan si Gigi pati pa rin siya nagpapasalamat ng sobra kay Atty. Eric. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa araw na to. Bukas araw ng Martes, September 5, nag-away itong sina Riley sa si Magnus. At sinabi ni Riley na once na mahuli niya kung sinong babae nito ni Magnus, sisirain niya ang buhay nito. Samantalang itong si Gigi, balik alindog program na raw siya dahil ready na raw siya para balikan muli ang elite squad para harapin at pabagsakin ng mga ito. At tuwang-tuwa naman itong si Sophia dahil sa wakas mapagpapatuloy na rin nila yung kanilang naudlot na plano. Samantalang itong si Allison nagulat sa binalita nito ni Greta dahil nga tinatanggap siya nito bilang maging modelo ng Bellatrix. Nagkaroon ng offer itong si Allison, ngunit tinanong niya, ano, Allison, alam ba ito ni Riley? Hindi na nakasagot si Allison. Tumanguna lang siya na hindi pa. Ngayon, napangiti itong bigla si Greta kasi meron siyang binabalak. Ngayon, hawak niya na muli si Allison, di ba? So, empleyado niya na to dahil modelo niya na ito ng Bellatrix. Ngayon, paglalapitin niya yung dalawa, sina Riley saka si Allison, para mahuli ni Riley na ang babae ni Magnus walang iba kundi si Allison. Pag-aawayin niya yung dalawa. Di ba ito nga yung plano niya? Ang sirain ng pagkakaibigan at samahan ng elite squad. So talagang kabang-abang, di ba mga kapuso? Oo nga, iniisip natin na napabagsak na nga niya yung isa sa mga miyembro ng elite squad na walang iba kundi si Allison. Pero magtataka tayo bakit muling nakabangon, di ba? Dapat 4 na lang yung pababagsakin niya eh, dahil napabagsak niya na yung isa eh. Pero okay lang naman kasi meron siyang binabalak na mas matindi, di ba? Yun eh, kung malaman ni Riley na si Allison pala yung babae nito ni Magnus, talagang gagawin ni Magnus ang lahat para kay Allison, no? Gusto niya makabangon nito muli para makapagigante
So, dito na po nagtatapos ang review ni Lika para sa araw na to mga kapuso. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like this video at i-share mo na rin ito sa iyong social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon mga kapuso, maraming salamat po and God bless us all.